bago i-announce yung mga winner, ang gusto nilang manalo si Sid. At yun ay na-viral. Inaral ko maigi yung video. Parang feeling ko, tingin sa akin ng mga tao, wala, di mananalo yan, di niya kaya. Mahina yan. Akala ko nung una, ayun nga, Mama Ogs, akala ko nung una, hindi ako na-offend. To be honest, Mama Ogs, ang tingin po sa akin ng tao, bano. Bano ka umarte. Bano ako umarte. Lalo na merong kang girlfriend. Kundi nababalanse mo. Siguro yung relationship naming dalawa, sa totoo lang ayaw namin magkatrabaho sa ngayon because... So itong lolong ba, ito na ba ang magpapataob? Ito na ba ang talagang katapat ng isang Coco Martin ng Batang Quiapo? Ba't kayo ganyan? Yung parang pagka nagsisimula sa industrial, bakit ituring mo ng ganun, di ba? Kinausap ako nun ng Sparkle, sabi nila, ano nangyari sa'yo? Ba't nawala yung passion mo, nawala yung drive mo? Nung araw na yun, magkausap tayo, sabi ko, Mama Ogs, kung alam mo lang yung hirap ko dito. Lagi akong binababa, lagi akong ina-underestimate. Sanay ako ever since sa underdog ako eh. Yun na lang yung naging sacrifice para sa akin. Siyempre may mga pagkakataon na parang... Siyempre, tao lang rin po tayo. May mga pagkakataon na makakaramdam ka ng pagod, di ba? Makakaramdam ka ng parang burnout. Kasama ko ngayon ang Best Supporting Actor sa nakaraang MMFF 50th Anniversary para sa pelikulang Green Bones. Yes. Walang iba, Ruru Madrid. Ay, Mama Ogs. Finally. Ayan, Diyos ko, ano pakiramdam? Best Supporting Actor. Diba? Diyos ko, ang bigat-bigat ng trophy mo. Grabe. Meron ka na bang idea no, na ikaw ang mananalo? Wala po. O ako lang nagbigay? Ikaw yun. Ikaw yung pinakaunang tumawag sa akin dahil ikaw pinakaunang nakanood eh. Kami yung unang nakapanood ng Green Bones. Tapos, syempre, hindi ako mapakali. Tinawagan ko ang lolo niyo. Ru, ang husay-husay mo dito, wa-etchos. Feeling ko magbe-best supporting actor ka dito. Ang galing. Diba? Hindi naman ako kilalang manghuhula. Ito na ang best supporting actor. Thank you po, Mama Ogs. First award mo ever? First acting award ko sa isang pelikula. Dahil sa TV? Sa TV po, nagkaroon po ako before ng Best Actor sa Encantadia. And then sa isang Magpakilanman episode din, nanalo rin po ako. Pero first time na nanalo po ako sa isang pelikula, kaya ibang-iba yung pakiramdam eh. Kasi iba yung pakiramdam na makagawa ka ng isang pelikula na hindi ka naman nag-e-expect na mananalo ka. Pero binigay po sa'yo. Kasi iba yung hirap. Hindi siya basta-basta. Nalala mo nga, nagkwentuhan tayo agad nung araw na yun, magkausap tayo. Sabi ko, Mama Ogs, kung alam mo lang yung hirap ko dito. As in, every time na mag-workshop ako, 8 oras, almost every day yan, magagaling sa taping, mag-workshop, ilang pelikula yung pinapanood. Kaya naman nung narinig mo ang pangalan mo bilang Best Supporting Actor, ini-expect mo ba yun? O? Hindi. Parang, sa totoo lang, Mama Ogs, nung ginagawa ko to, hindi naman po para mag-expect na, sana manalo ako ng Best Supporting Actor, manalo ako ng Best Actor, or manalo kami dito. Hindi. Parang yung pakiramdam na makagawa ka ng MMFF at alam mo sa sarili mo na binuhos mo lahat ng pwede mong ibuhos sa isang proyekto. Actually, nung pagsabi pa lang po sa akin na nominated ka, parang iba na eh. Yung parang apakasarap sa pakiramdam. So, nung narinig ko yung pangalan ko, wala akong ibang nasabi, kundi tumingala akong ganyan, pumikit ako, sabi ko, salamat po, Ama. Maraming salamat po. Oo. Kasi alam kong may gabay ako ng mga panahon na yun. Kasi hindi ko naman po yun magagawa kung wala po siya. Bago i-announce yung mga winner, ibang pangalan yung narinig mo. Ang gusto nilang manalo si Sid. Zero. At yun ay na-viral. Anong reaction mo doon? Actually, Mama Ogs, inaral ko maigi yung video. Parang feeling ko, alam mo yun, syempre parang like for example, kahit naman ako yung presenter nung gabi na yun at nakita ko na, of course, si Kuya Timmy, si Kuya Sid, sobrang
siyang napakahusay na aktor at meron siyang 2 entries. Oo. So malamang kahit po ako, lalo na't hindi ko pa napapanood yung ibang mga pelikula, ang i-expectin ko, malamang si Sid to, malamang si... At hindi naman kumbaga wala namang protesta doon. Wala. So parang nung nakita ko yun, parang hindi ako nakaramdam ng kahit na anong sama ng loob doon sa mga nagbasa. Diba? Kasi kina Christine at kay Sura Miguel. Kasi parang feeling ko hindi naman nila minimin na parang yun yung nasabi nila or yun yung naging reaction nila. Kumbaga, normal eh. Normal na syempre may 2 entries at talagang nakatrabaho po nila, kasama po nila sa isang pelikula. So malamang yun po yung i-root nila. So for me, no hard feelings. Kumbaga, for me, as long as masaya tayo lahat at nakita ko tong award na to, parang wala pong problema talaga. Para kasi silang nalungkot. Ibang pangalan na nga mababasa nila. Siguro kasi hindi rin po talaga nila in-expect dahil like ako, aminado naman ako na itong pelikula po na ito siguro somehow hindi naman na-validate pero kumbaga alam kong nakita po ng mga tao yung kakayanan ko bilang isang artista o bilang isang aktor kasi to be honest Mama Ogs, bago po gawin tong Green Bones, ang tingin po sa akin ng tao bano. Ayun yung mga nababasa ko sa social Bano media. Ka umarte. Bano ako umarte. Hindi marunong umarte. Saan nanggagaling yan? Bano ka raw umarte? Sa Lolong One? Dahil nung may meme ako na sumisigaw sa Lolong na, yun, nagva-viral. Ang tingin ng mga tao, hindi ako marunong umarte talaga. So, sa totoo lang, tinatawanan ko lang siya. Akala ko nung una, Mama Ogs, akala ko nung una, hindi ako na-offend. Ang ginagawa ko kasi usually, pagka sa social media, ina-archive ko lahat ng mga nababasa ko. Ilalagay ko siya sa isang file or sa isang album para naaaral ko ano po yung nangyayari. Papaano ba ako nakikita ng mga tao, ano ganito. So, inaaral ko rin siya talaga. Akala ko di ako naapektuhan kasi kaya ko siyang gawin. Pero for some reason, siguro subconsciously, naapektuhan pala talaga ako. At yun yung nagsisilbing motivation sa akin. Kaya po siguro, nakuha ko po itong award na ito. Kasi, di ba katulad niyan sinabi ko doon sa speech ko, sanay ako ever since sa underdog ako eh. Na parang lagi akong binababa, lagi akong ina-underestimate. Tingin sa akin ng mga tao, wala, di mananalo yan, di niya kaya, mahina yan. Kasi nga babalikan nila yung nakaraan mo na. Sumigaw nga yan eh. Ganun lang. Ganun yung laging pakiramdam ko. So parang for me, yun pala yung nagsisilbing motivation sa akin. Hindi para patunayan yung sarili ko sa mga doubters or sa mga haters or sa mga tingin na wala akong kakayanan. Kundi patunayan din sa sarili ko na deserving ako sa lahat ng mga natatanggap ko ngayon. At alam mo rin sa sarili mo na hindi man lahat naniniwala sa'yo, pero marami naniniwala sa'yo. Like for example, pamilya ko, mga kaibigan ko, management ko, my network, di ba? Parang lahat yan naniniwala sa akin, pero pag sumuko ako, para ko na rin sila nabigo. Hindi pala totoo yung paniniwala ko sa kanya. Kasi sumuko siya. Pero first and foremost, ano pinaghuhugutan mo kung bakit hindi ka pwedeng tamarin sa ginagawa mo? Kung bakit patuloy ka nagsisipag? Ayoko na rin po kasi bumalik sa kung ano po yung buhay namin dati. Hindi ko sinasabing sobrang hirap kasi sa totoo lang, doon ako pinaka nagpapasalamat sa magulang ko kasi kahit na hindi kami mayaman, never naman kaming hindi nakakain sa loob ng isang araw. Talagang rarakit sila, ano man pwede nilang gawin para lang may maibigay po silang pagkain sa amin, sa pamilya nila. Nakakalungkot po kasing isipin na minsan sa buhay natin, pagka nasa ibaba ka, ang tingin sa'yo ng tao, maliit. So, na-experience mo yun? Naramdaman mo ba yun? Hindi po sa akin mismo, pero sa mga magulang ko na binababa po sila. So, parang bilang isang anak at ako po yung panganay, na makikita ko yung magulang ko na ganun yung nararamdaman nila. Maraming beses na naiiyak na lang sila, di nila alam yung gagawin nila. Parang yun yung nagsilbing motivation sa akin na kakayanin ko. Parang the moment na natanggap ko yung first paycheck ko when I was 14, Mama Ogs, sabi ko sa magulang ko, ako na po ito. Kumbaga, ito na po yung sukli, kahit kailan hindi ko mapapantayan o masusuklian yung fact na binuhay nila ako sa mundong ito. Kahit kailan hindi. Pero kung ano man yung pwede kong gawin para sa kanila, gagawin ko yun.
at hindi yun mawawala sa akin. Lahat ng kinikita ko, Mama Ogs, ever since nagsimula ako sa industriya when I was 14, automatic yun, nasa magulang ko yun. Never ako nanghingi. Never ako nanghingi ng ATM, ng ganyan. Never. Kailan lang po, parang nung nag-18 ako, hindi ko alam na meron pala silang sinesave for me at binigay nila sa akin yun. Pero hindi ko pa rin hinihingi yung TF ko, lahat yan. Hindi ko hinihingi yung card. Hiningi ko na lang po yan nung nag-25 na ako. At ngayon, 27 pa lang ako, so halos 2 taon ko pa lang po natututunan humawak ng sarili kong pera. Dahil kinausap ko yung magulang ko, kailangan ko na pong matutunan ito dahil syempre tumatanda na rin ako. Eventually, magkakaroon din ako ng pamilya. Kailangan po marunong akong humawak ng pera. At sa totoo lang, sobrang mas naging okay. At alam ko sa sarili ko na binibigay ko lahat ng pwede kong ibigay, yung hindi namin nararanasan noon ng pamilya ko. Gusto kong iparanas sa pamilya ko. Lahat ng mga di namin kayang bilhin noon, gusto kong bilhin sa pamilya ko yun. Natuwa ako sa naging attitude mo towards sa parents mo. Kasi lalo na sa Gen Z ngayon, hindi na ganyan sila. Kumbaga, para silang mga, ang obligasyon ko ay para dun sa magiging pamilya ko. Laging ganun. Yeah. Actually, iba-iba rin naman, di ba? Parang marami rin naman po akong mga kakilala na ganun. At hindi naman po natin sinasabi na mali sila, di ba? Pero ako lang kasi yung nasaksihan ko yung hirap ng magulang ko eh. Nakita ko yung struggle nila. Ilang beses kami napapagsaraduhan ng pintuan nila, pinapadlock. Dahil wala pa kaming pambayad. Ng upa. Wala kaming pambayad ng upa, wala kaming pambayad ng kuryente. Na-experience po namin lahat yan. Manghihiram sila para lang meron kaming pangkain. Ang daming beses na may gusto kong gawin pero wala akong magawa. Dahil bata ka. Dahil bata pa lang. Diba? So parang sinabi ko nga sa sarili ko, balang araw, hindi na natin mararanasan yung hirap na nararanasan natin ngayon. Yung noon, pagka naalala ko, nag-audition ako, Mama Ogs, manghihiram pa kami ng motor. Kami ng tatay ko, hiram kami ng motor ng driver ng tita ko. Yun yung gagamitin namin. Taga Marikina kami, pupunta kami Makati para mag-audition. Pagdating mo doon, hulas na hulas ka na. Kasi umuulan. Tapos ang naalala ko, nanay ko pa yung nagbe-makeup sa akin. Tapos hindi ka naman makukuha. Pero hindi ako sumuko. Tuloy-tuloy lang. Kasi alam ko na, di ko alam, siguro, parang meron din siguro, yun yung parang talent siguro na laging positive yung thinking ko. Yung mindset mo. Yung mindset ko. Parang yun, dun ako lagi nanggagaling na, hindi, ano man mangyari, alam kong makakamit ko yung pangarap ko. Full of rejections ka din? Ang dami. Sobrang dami. Dati, nag-audition ako sa mga commercials. Ilang beses ako dati nag-audition sa GMA. Yung mga Twin Hearts dati, di ako nakukuha. Starstruck. Nag-audition ako before sa ABS. Nag-audition ako sa Star Magic. Di ako nakuha. Hanggang sa umabot sa point na nakaabot ako dun kay Mr. M eh. Dun sa panel. Okay. Pero wala, di pa rin ako nakuha. Nung mga panahon na yun, parang iniisip ko, kasi high school ako, parang second year high school. Wala, parang baka talaga, hindi para sa akin tong showbiz, ganyan. Then one time, yun na, nagpunta ako sa isang birthday, nandun si Direk Mario de los Reyes. Doon niya ako nakita. Sabi sa akin, Direk Mario, gusto mo maging artista? Sabi ko, opo. Sabi, anong pangalan mo? Sabi ko, Ezekiel po, Ezekiel Madrid. Hindi ko gusto yung pangalan mo. Anong palayaw mo? Ruru po. Ayun, Ruru Madrid. So yun na, pinag-workshop niya na ako sa PETA. Bigla pinag-audition niya na ako sa Protege. So eventually, nakuha ako sa Protege. So parang yun na, doon na nagsimula po lahat ng yun. Pero if there's one thing na hindi ko makakalimutan kay Direk Mario, sabi niya sa akin, kaya kitang ilagay sa kahit anong projects na gustuhin mo. Kaya kong gamitin yung connection ko para mailagay kita dyan. Pero, hindi ko gagawin yun. Kasi gusto ko, kaya kanila kukunin dahil sa talent mo. Dahil sa'yo. Yun tumatak sa akin. Kaya never akong nag-kiss ass. Never akong sumipsip. Never akong parang, alam mo yun, yung may gagawin para lang makuha ako sa project. Super mega PR, ganyan. Never. Parang for me, hahayaan ko po lagi na ang magsasalita para sa akin ay yung mga ginagawa ko. Yung pagiging makatao ko, na yung abilidad ko na lagi akong mag-work hard. Hindi naman ako yung pinaka-talented, di naman ako yung pinaka-pogi, di naman ako yung pinaka-macho, pero alam ko na ako yung pinaka-hardworking. Okay na sa akin yun. So, ano ang sinasabi ngayon pag nag-uusap kayo ng parents mo? Yung parang di ako makapaniwala, ma-achieve mo to. May mga ganun ba kayong hanggang ngayon. Actually, yan yung pinag-uusapan po namin ngayon. Kasi, ito, di ba, parang natapos po yung Green Bones, di ba? Para bang hanggang ngayon nakalutang pa rin kami ng pamilya ko na, sabi noon, no, isipin mo, tingin sa atin ng mga
mga tao, ang liit-liit natin. Parang may mga pagkakataon na pina-power trip kami. Oh. Sa set. Yun yung parang nagsisimula po ako na sinisigaw-sigawan yung tatay ko, mumurahin ako. May mga pagkakataon na biglang, yung power trip ka lang. Like for example, yung tatawagin ka ng mga kung ano-ano. Yung parang, yung may mga sasabihin sila na hindi maganda, ikukul ka sa ganito, tapos biglang hindi naman pala ang daming ganyan. So, paano nyo hinaharap yun? I mean, napipikon kayo, sinasagot nyo, nagagalit kayo, nakikipag-away. Never. So, ano lang nagiging response? Siguro maswerte po ako dahil ng mga panahon na yun ang kasama ko tatay ko. And yung tatay ko po, never po siyang pumatol. Siya po kasi nagda-drive sa akin noon. For example, may mga pagkakataon na, diyan ba si Ruru? O si pipirmahan lang tong attendance, ganyan-ganyan. Tapos sasabihin ng tatay ko, dito po si Ruru. Kasi sa kotse lang ako nagsa-standby. Tapos biglang sabi ba naman nung isa, hindi, siya palapitin mo kasi siya yung pipirma eh. Yung mga ganun tipo. Yung parang, ba't kayo ganyan? Yung parang, pagka nagsisimula sa industrial, bakit ituring mo ng ganun, di ba? Kaya ako, every time na may nakikita akong bago at may nararamdaman ako na may something na parang hindi nire-respeto, kahit na sino, ano man yung estado mo sa buhay, ano man yung posisyon mo sa ginagawa natin, dapat respetuhin natin. So, pumapasok ka sa eksena pag may mga ganong pangyayari? Yes. Kakausapin ko po talaga yung tao na huwag mong ganyanin. Or for example, let's say, nasa taping tayo, ganyan. Siyempre, before, di ba, may mga pagkakataon na wala naman po silang standby area eh. Correct. Di ba? So parang sila, mauulanan sila, maglalatag lang sila dyan ng... Talagang pinapapasok ko po sila doon sa tent ko. Kasi syempre, alam ko yung pakiramdam eh. Di ba? Noon nagsisimula ako na experience ko mag-extra. Ilang beses ako nag-extra. Ilang beses ako naglatag ng kariton sa saigat, doon ako natutulog. Di ba? So parang ngayon na nandito ako sa gantong sitwasyon, gusto kong tumulong doon sa mga tao. Ayokong maramdaman po nila yun. So parang yun yung nakakalungkot sa atin. Di ba? Sa industriya. May empathy sa mga taong ganyan. Dahil alam ko yung hirap eh. Alam ko yung pinagdaanan po noon. Kaya lahat po ng yun, gusto po nating itama ngayon. Tsaka nakakatuwa. May focus ka sa work lalo na merong kang girlfriend. Kundi nababalanse mo. Siguro yung relationship naming dalawa, ano kasi siya eh, holistic siya, Mama Ogs eh, na parang yung relationship is also connected to our work. Kasi syempre sa totoo lang, Bianca's, parang she's my biggest inspiration pagdating dito sa ginagawa ko. Sa totoo lang, siya talaga yung totoong idol ko dahil yung work ethics niya sobrang iba. She's very professional. Siya talaga yung totoong idol ko. Kaya parang... Hindi si Robin. Siyempre, si Senator Robin pagdating sa action. Diyan ko siya idol. Pero si Bianca, siya talaga idol ko pagdating sa pagiging isang artista. So parang kaming dalawa, malinaw sa amin kung ano ba yung goal namin. Hindi lang para sa mga sarili namin, hindi lang para sa aming dalawa, kundi para sa buong industriya. So kami ni Bianca, as early as now, parang ito na yung ginagawa namin. Ano ba yung mga pwede natin maitulong, maiambag sa industriya natin na pwede makatulong sa mga tao. So yun yung goal namin. Kaya hindi kami nalilihis. Hindi nagiging problema yung relationship sa mga ginagawa namin na proyekto. Sa totoo lang, sobrang laking tulong pa. Kasi lalo kaming, yung suportahan namin sa isa't isa, hindi man kami magkatrabaho. And sa totoo lang, ayaw pa namin magkatrabaho sa ngayon because gusto namin ma-maximize yung full potential namin bilang individuals at bilang isang artista. Pero hopefully, pag dumating yung araw na yun, na magkakatrabaho kami, yung alam mo, parehas kami nasa rurok ng tagumpay. And sa ngayon, ito yung ginagawa namin para tumutulong po kami. Nabanggit mo sa akin, si Piolo, sa yung dad mo, ay best friends din yan. Best friends din. Magkaklase sila sa rampa. Yes. Parang siguro sa mga gimikan, no? Magkakasama sila lagi. Nakakatawa nga rin si Papa P. Parang kunyari, may kinikwentuhan siya ng mga artista or kinikwento niya sa mga kasama namin dito sa industriya. Alam niyo ba, si Ruru, inaanak ko yan. Lagi siya, parang napaproud siya na kinikwento niya na inaanak niya ako. So nakakatawa. Diba? Siyempre, si Papa P. isa sa mga talagang iniidolo nating aktor at nakakatuwa dahil, naaalala niya yung mga ganung bagay. Ito naman, nagbabalik ang lolong. Kumbaga, nag-season break, ito, pagbabalik niya. So, anong pagkakaiba nito sa Juan? Mas mahusay na Ruru na nandito ngayon. Well, Mama Og, siyempre, diba, parang yun naman po yung lagi nating goal in every project. At yun talaga yung mantra ko in life. Parang every day, ang goal ko talaga is
i-push yung sarili ko sa limits. Parang to be the best version of myself. Every single day. So in every projects, kung pakiramdam ko na buhos ko yung best ko sa Lolong 1, dapat iba yung ibibigay ko dito sa Lolong 2. Dapat iba yung ibibigay ko sa Green Bones. Dapat iba yung ibibigay ko sa Black Rider. Kasi yun yung ano ko yun yung mentality ko na parang etong trabahong ginagawa ko, craft siya Hindi naman to basta marami pong mga tao na akala nila basta magpapakute ka lang, kunyari umiiyak ka lang, tawa-tawa ka lang, okay na, at kikita ka naman ng malaki. Hindi po ganun kadali kasi meron tayong prosesong ginagawa dito sa trabaho natin and art siya para sa akin. So, dahil art siya, never-ending din yung proseso at never-ending din yung pag-aaral dito. So, ako, every time na may mga breaks, pagka walang taping, walang trabaho, lagi ako nasa workshop. Magbabasa ako ng libro. Yan yung lagi kong ginagawa. Magte-training ako ng martial arts. Ano man yung skills na pwede kong iangat na maaaring makatulong sa mga proyektong ginagawa ko. Yun yung gagawin ko sa mga free days. Grabe kang passionate Yung iba gumigimik dahil wala na akong trabaho. Well, dati, parang umabot din syempre sa punto na nung panahon na 18 ko, 19, parang feeling ko kumota na rin ako na dati halos gabi-gabi, nasa gimnikan ako. Parang umabot sa point na pinapalayas na ako ng magulang ko kasi parang wala inuumaga ka. Na parang, yun siguro yung naliligaw ng landas. Inuumaga ako, di ako umuwi ng bahay. Magigising ako kani-kaninong bahay. Pero nung nakilala ko si Bianca, nung naging kami ni Bianca, doon nagsimulang magbago lahat. Siguro parang nanumbalik yung drive ko. Naalala ko, kinausap ako nun ng Sparkle. Sabi nila, ano nangyari sa'yo? Ba't nawala yung passion mo? Nawala yung drive mo? So parang, doon lang siya lahat nag-sink in sa akin na, oo nga no. Parang baka mami, di na ako i-renew nito. Yun yung nararamdaman ko nung panahon, mga 18, 19 po yata ako niyan. Kasi na eventually, parang unti-unti bumabalik hanggang sa binigay yung Lolong. First Lolong, Mama Ogs, yan yung parang feeling ko turning point ng buhay ko So, nung nakilala ko si Bianca, medyo parang naging focus ako sa ginagawa ko. So, nabalik yung pagmamahal ko sa trabaho. And then, eventually, naglolong. Bigla naman nag-pandemic nung magte-taping na kami. Halos 1 year, wala. Yun nga, 3 taon ako walang project na ginagawa. And then, nung nag-start na kami mag-taping, papasok kami sa lock-in, biglang may magpo-positive. So, pack up. Papasok na naman kami, biglang maaaksidente naman ako, mapipilay ako. So, pack up. May mga napapanood ako before, Mama Ogs, sa YouTube na may mga nagsasabi na, si Ruro, jinx yan. Ano yan, malas yan. Di mo yung Lolong niyan, di na matuloy-tuloy kasi malas yan. Naaapektuhan ako kasi umabot sa point na alam ko na yun yung lowest point ng buhay ko. Na wala akong kakampi, wala akong karamay, wala akong kasama. Tingin sa akin ng tao, napakaliit ko at wala akong patutunguhan dito sa karerang ginagawa ko. So, siguro number 1, sobrang lumakas po yung pananampalataya ko ng panahon na yun. Kasi naalala ko naka-quarantine po kami for 10 days. Wala akong ibang kinakausap kundi sarili ko. So, imbis sa sarili ko, kausapin ko yung Panginoon Diyos na sabi ko, never ko siyang kinwestiyon, never kong sinabi na bakit niyo po ginagawa sa akin. Hindi. Sabi ko, Ama, alam ko na kaya niyo po ito ginagawa dahil may tinuturo po kayo sa akin. Pero sana po, samahan niyo po ako kasi hindi ko po kakayanin ang buhay na ito kapag wala ka. So, yun yung lagi kong pinapanalangin. And then eventually, ginagawa namin Lolong, canned po siya hindi pa siya pinapalabas agad. Nagpunta po ako ng Korea for Running Man. Yung first episode po ng Lolong, pinalabas last night and then nalalaman namin the next day. Noong time na yun, nagkakape ako, nakaharap ako sa bintanang ganyan. Nagre-ring yung cellphone ko, tumatawag yung mga boss ng GMA. Kaya tumatawag to. Pagsagot ko, Ruro, oh my God. Sabi ko, bakit po? Grabe, sobrang taas ng ratings ng Lolong, ganyan. Sinabi yung numbers. So ako parang nagulat din ako, hindi ko rin in-expect. Bigla pong bumuhos yung luha ko. Parang dun ko nasabi, kasi nung mga panahon na nasa quarantine ako, Mama Ogs, sa totoo lang, pagka inaalala ko siya ngayon, nakakaiyak pa rin kasi gabi-gabi, every time na matutulog ako, iiyak ako. Pagkagising ko, iiyak ako. Kasi hindi ko na alam parang para sa akin pa ba to? Suko na lang ako. Ayoko na. Gusto ko na mag-give up. And then, nung araw na yun, nung binalita sa akin yun, para bang nag-sink in siya lahat sa akin at na-realize ko na, kaya ko pala siya kailangan pagdaanan, kaya
pala, kailangan kong mahirapan ng ganun. Kasi kung noon sa akin binigay, malamang baka lalaki ulo ko. Pero dahil ngayon niya binigay sa akin at alam ko yung hirap na pinagdaanan ko, ang sarap sa puso at walang katumbas yung ligaya na yun. Kahit na ilang beses yung iniyak ko, sobrang sulit yung lahat ng iniyak ko. Dahil ito naman pala yung magiging kapalit niya. At dahil ito po yung naging kapalit niya, hindi ko sasayangin lahat ng to. Hindi lalaki yung ulo ko, hindi ako magiging mayabang, hindi ako makakampante, lagi kong gagalingan kasi alam ko na every time na binubuhos ko yung puso ko sa proyektong ginagawa ko, alam ko na magtatagumpay yun. So ito nga, umiiyak ka ba ngayon? Dahil, o naiiyak ka dahil sa mga nangyayari ngayon magaganda sa buhay mo? Hindi, sa totoo lang kasi mga pogs, parang hindi pa siya talaga Nagsisink in sa'yo. hindi ko pa siya alam yung parang inupuan para, wow, grabe yung mga nangyayari. Hindi pa eh. Parang, pero pagkang ngayon, inaalala ko lahat ng mga nangyayari. From Lolong, to Black Rider, to Green Bones, nakatanggap tayo ng award, nanalo ng Best Picture. Parang, doon masabi na napakabait ng Diyos. Di ba? Parang, ang hirap po kasi nung pinagdaanan ng pamilya ko bago po namin marating kung nasan kami. Pagka inaalala ko lahat ng mga pasakit na yun, lahat ng mga natatanggap namin na masakit na salita, masakit, pero dahil ito yung kapalit niya, para bang nanunumbalik yung drive at alam ko sa sarili ko na hindi ako mapapagod gawin tong ginagawa ko kasi alam ko na mula dito, alam ko na maaaring makapagbigay ako ng inspirasyon sa mga tao. Ganun lang naman kasimple yung gusto ko. Alam ko na hindi ako perpekto. Hindi ko naman sinasabi na ako yung pinakamabait na tao sa buong mundo. Pero sa lahat ng pagkakataon, ano man mangyari sa akin, ano mang pangarap ko, yung matupad, malinaw sa akin na pipiliin kong maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Hindi po mawawala yun sa akin. Naka-record to ha. Huwag naman magbago sa sampal. Siyempre may mga pagkakataon na parang siyempre, tao lang rin po tayo. May mga pagkakataon na makakaramdam ka ng pagod, di ba? Makakaramdam ka ng parang burnout. Pero, yun nga, parang sa tuwing babalikan mo yung nakaraan, di ba? Sa tuwing babalikan mo yung experiences mo, yung mga hirap na pinagdaanan mo, babalik yung drive Hindi, parang hindi mo siya sasayangin. Kasi alam mo na pagka kahit konti lang na may masabi ka, may magawa ka na hindi maganda, alam mo tatatak sa tao yun. At ayoko pong mangyari yun. Kasi minsan may mga pagkakataon na may mga lalapit sa'yo, di ba? Wala gusto magpa-picture. Hindi natin alam kung ano yung happiness na pwede mong maibigay sa kanila Kasi ganun din ako dati. Fan din ako dati. Di ba? Hanggang ngayon, fan din ako. Ano man yung gawin ng idolo ko sa akin, tatatak yun habang buhay sa akin. So, never akong tumanggi sa mga pictures kahit na kumakain pa ako. Talaga. Kahit na ano pang ginagawa ko. Sasabihin ko, sige, kung may ginagawa po ako, mag-shoot ako. Wait lang po, babalikan kita. Talagang babalikan ko po yun. Kumbaga, hindi ko siya gagawin dahil lang sa kailangan o kung ano man. Pero gagawin ko siya dahil alam ko na meron akong maiiwang marka sa kanya. Diba? Kasi gano'n din po tayo. So itong Lolong ba, ito na ba ang magpapataob sa kalaban? Kasi laging tanong yan sabihin niya, Mama Ogs. Laging tanong yan ito na ba ang talagang katapat ng isang Coco Martin ng Batang Quiapo? Alam mo, Mama Ogs, sa totoo lang, never po sumagi sa isip ko na maging katapat si Sir Coco. Kasi ito po ito, true story. Simula pagkabata ko, lahat ng teleserye ni Sir Coco, pinanood namin ng nanay ko, kaming dalawa. Lahat, gabi-gabi yan. Simula nun tayong dalawa, kasama yun po yung ano niya parang first teleserye niya, pero kontrabida pa siya doon. Kasi nagprobinsyano siya. Lahat po yan pinapanood namin ng nanay ko kasi sobrang fan po yung nanay ko ni Sir Coco. Wow. Pati yung lola ko. So, ako rin, sobrang, lumaki ako, growing up, sobrang iniidolo ko po siya. At ngayon po na nagkaroon ako ng oportunidad na makagawa ng mga ganitong klaseng teleserye, katulad po ng ginagawa ni Sir Coco, napakasarap po sa puso. Pero, nagkakataon lang na nagkakatapat po yung time slot namin, pero never ko pong iisipin na kalaban ko siya, kahit kailan. Kasi para po sa akin, nasa pedestal siya. Tinitingala ko po siya. And same din sa lahat po ng mga senior actors
sakto sa mas nauna po sa akin. Oo. Kaila Kuya Dong, kaila Kuya Dennis, kay Alden. Lahat sila, never kong iisipin na kalaban. Kasi sa totoo lang, Mama Ogs, ako, kahit nagaling po ako sa isang competition, never ako nakipag-compete sa mga kasamahan ko. Ang lagi pong nasa utak ko, I'd rather compete with myself so that every day may lagi ako napapakitang bago. Every day nag-i-improve ako. Hindi ako nakakapit dun sa, dapat mas magaling ako sa'yo, dapat hindi. It will never work. So for me, gagamitin ko motivation si Sir Coco na, si Sir Coco very successful. Ito na yung mga nagagawa niya. Nakakapag-produce na siya ng sarili niyang pelikula. Nakakapag-direct na siya ng sarili niyang pelikula. I'm hoping na sana someday ganun din yung magawa ko. I'm hoping na sana someday makatrabaho ko siya sa isang pelikula o sa isang proyekto, di ba? So, dun po ako mas nakatingin kesa po sa competition. Habang pinakikinggan kita, isa lang napulot ko sa'yo. Masyado kang una, passionate ka sa iyong craft. Pangalawa, yung pagiging mabuting anak mo. Na sa mga panahon ngayong henerasyon, parang hindi na kinakaya ng ibang parents, yung mga anak nila o yung ibang anak nila na parang na-release ng landas o iba na ang henerasyon ngayon. Anong gusto mong ipayo sa mga bata ngayon pagdating sa pakikipagrelasyon o pagmamahal sa magulang? Natutunan ko po kasi dito, parang tayong mga anak, hindi naman na natin mababago yung kung paano po yung way ng pagpapalaki sa atin ng mga magulang po natin, di ba? Kasi yan po yung nakasanayan nila, yan po yung tradisyon natin noon na parang very mahigpit. Alam ko yan kasi ganyan po ang pamilya ko. Parang hindi na natin mababago yung ganyan po nila. And parang for me, yun na lang po yung respeto na maibibigay natin sa kanila. Siyempre, may mga pagkakataon na minsan, like ako, nag-uusap din kami ng tatay ko pagka kunyari pinapagalitan yung mga kapatid ko na kailangan mo rin unawain. Siyempre, iba na rin po talaga yung generation ngayon. So ako nandun ako lagi sa gitna. Kasi nauunawaan ko yung mga magulang, nauunawaan ko rin yung mga kabataan, nauunawaan ko rin yung mga kapatid ko. So, parang ang sinasabi ko sa mga magulang ko, ang mundo natin umaandar din. 'Di ba? Patuloy na umiikot, nag-e-evolve yung mundo natin. At kailangan din nating sumunod doon. Kailangan nating sumabay. Kasi pag hindi tayo sumabay, may iwan tayo. Sinasabi ko yun sa tatay ko, hindi bilang isang anak. Sinasabi ko yun lagi sa kanya, kundi bilang isang kaibigan. Kasi gano'n kami mag-usap ng tatay ko eh. Para kaming magtropa kasi nga, bata pa nga lang yung tatay ko. Naging anak niya na ako. So parang for me, as long as nire-respeto yung isa't isa, like tayong mga anak, dapat nire-respeto natin ang ating mga magulang. Malinaw sa atin kung ano ba yung mga ginagawa nila para sa atin. And not all the time dapat natin personalin yung mga sinasabi nila sa atin. Kasi kaya naman nila sinasabi yan o kaya nila ginagawa yung mga ganyang bagay dahil gusto nila tayong protektahan, dahil mahal nila tayo. And I'm sure may mga pagkakataon na iisip nila na anytime soon, mawawala na kami sa mundon to, pwede mo namang enjoyin yung sarili mo kahit kailan mo gusto. Pero kami mawawala na. Parang yun na lang yung maibibigay natin sa kanila. Parang respeto na yun, yung pagmamahal na yun. But at the same time, sa mga magulang naman, kailangan din nating unawain yung mga anak natin. Kailangan din natin sumabay doon sa pagbabago ng mundo natin.